Hello everyone, this is the recorded video lecture for IE 411 System Simulation Elective 2. So, about ito sa Pro Model Manual Phase 1. Okay? So, dito, yung given is, itong model description, isa siyang setup ng manufacturing process, converting raw materials into finished product. So, hindi ko na yan babasahin. Punta na tayo dito, diretso na tayo sa my task. So, sabi, step 1 dito is kailangan natin mag-import ng model background. So, paano tayo mag-import ng model background? So, any picture from the internet, pwede natin i-download. Basta isi-save lang natin siya as BMP file. Kasi BMP file lang yung binabasa ng ating software. Okay? So, for example, ako ay naka-download na ng background. So, itong background na ito, syempre, kapareho dun sa given. Okay? Dito sa ating manual. Yan, no? So, in-edit ko na lang siya na wala pa yung mga ilalagay na resources. Okay? For example, yan, dinownload ko from the internet. So, syempre, naka-JPEG pa yan. So, open with natin, Paint. Okay? Tapos, save as na lang natin. File, save as BMP. Okay? Para yan mababasa ng ating software. Tapos, pag na-save na natin yon as BMP, punta na tayo dito sa software natin. So, paano natin ipapasok yun? Yung BMP file dito sa software. So, punta lang kayong tools. Kailangan nyo muna dito sa graphic editor. Edit nyo muna kasi. Mapapansin nyo na nalagay ko na dito, no? Pero for the sake na pakita sa inyo, so ito, no? Pupunta kayo sa edit. Okay? Import graphic. Kasi yan, kunin nyo lang yan. Sa downloads ko siya na save. Then, ayan, naka-BMP file na siya. Okay? Then, click nyo lang itong open. Mapupunta na siya dito. Okay, so tingnan natin kung ano pang given dito sa manual kasi i-edit natin yung picture na yon doon sa graphic editor. Okay? So nakalagay dito, sabi ito yung given, no? 40 feet daw measured dun sa from outside of the top pillar to the outside of the second pillar. So saan yon? Okay? Tingnan natin. So ilalagay ko sa Paint para ma-visualize ninyo. Okay, so sabi doon sa given, yan, mula daw dito, mula dito sa yan, sa pillar na yan hanggang dito, measure daw niya ay sabi ang measure niya ay 40 feet. Okay? Lagyan natin diyan 40 feet. So yun lang yung given. Nakalagay na dito is scale the model. So, yun lang yung given. Pag ganyan given lang, syempre, magtatansya na lang tayo, estimation. Okay? So tatansyahin na natin. Kung yan ay 40 feet, sabihin natin itong sa baba, 40 feet din. Then, itong nasa pagitan, 40 feet. So, nakatatlong 40 feet tayo. Okay? So, kung tatlong 40 feet, so 40 times 3. So, total niya, nangyari ang total ay equal sa 120 feet. Okay? So, estimate lang yan. Then, next is, syempre, dapat equals din to. 120 feet din ito. Okay? Kasi, ano naman sila? Parallel naman sila eh. Okay? So, 120 feet din yan. So, dito tayo sa may taas. Makikita kasi natin, visualize natin na hindi siya equals. So, for example, ito ay 40 feet. Mula dito hanggang dito ay 40 feet. Sumunod, mula dito hanggang dito ay 40 feet din. Sumunod itong pagitan, 40 feet din yan. So, nakatatlong 40 feet na. So, sumunod, ito 40 feet. Then, may sobrang, for example, 20 feet. Okay? So, ilan na yan? Apat na 40 feet. So, 40 times 4, yan ay 160 feet. Plus 20. So, tansya lang natin, tansya natin dyan is 180. Okay, so ang tansya lang natin dyan is total of 180 feet. 180 feet. Okay, so base sa ating ang ating estimation, 120 by 80 siya. Okay? So, ngayon alam na natin yung dimension niya. Pwede natin siyang lagay dito sa software. Okay? So, paano natin ngayon ito i-edit dito?
So, dito, pwede natin itong i-move o i-click nyo lang itong yung picture, nakiklik yan, namumove. Okay? For example, yan natin lagay sa gitna. Okay, tapos, right-click lang din yan. No? Right-click nyo sa picture. Then, dimension. Ayan. So, enter horizontal or vertical dimension. So, halimbawa, horizontal niya is, ano yung horizontal niya? So, ito, no, 180 feet yung horizontal. So, lagyan natin dito, 180. Okay, 180. Then, click OK. Ayan, lumaki siya, no? Then, right-click ulit, dimension. Tapos, sa vertical naman. Okay, sa vertical naman, ano natansya natin? 120. So, lagyan natin dyan 120. Okay, 120 feet. Okay. Ayan, so, na-scale na natin siya base dito sa given sa manual. Okay? Okay, once na naka-scale na siya, save na natin siya, no? So, punta lang kayo dito. I-click nyo lang to. Okay, yung pakante dito sa dulo. Then, click nyo lang dito sa kanan yung save. Okay? Ayan. Ayan, na-save ko na siya. Tapos, pwede kong burahin itong mga nagawa ko kanina. Ayan, para ulitin natin, no? Ayan, click nyo lang yan, tapos puro delete lang. Okay, para ulitin natin mamaya. Ayan. Kasi kailangan nyo ito mamaya doon sa next na mga instruction. Okay, so dinilit ko lang, no, yung mga nandito. Para one at a time yung ating paggawa. Okay. Ayan. So, dito, ito yung pinakamahalaga. Huwag nyong kakalimutan. Punta kayong file, tapos save nyo. Okay. Pagka-save, saka nyo i-close to dito. X nyo lang dito sa taas. Okay. So, yan. Nakasave na yan dito. Paano nyo naman siya ipapasok dito sa layout. Okay. Sa inyong layout. So, first, pupunta kayo ditong build. Okay. Build. Punta kayong background graphics. So, gusto niyo in front of grid siya. Okay, para lalabas siya dun sa grid. Okay, front of grid. And makikita nyo, andito na yung ginawa natin kanina. Okay, click nyo lang yan, yung ginawa natin kanina. Tapos, click nyo, pagka-click nyo sa kanya, click kayo dito sa labas. Dito sa baba. Yan. So, makikita nyo na ilagay na natin. Okay? So, dito, pwede nyo lakihan yung inyong layout para mas makita nyo siya. As, pwede nyo naman siyang and pwede nyo lakihan para makita nyo yung inyong layout. Okay. Yan. Mas malaki na. Makikita na natin. So, yan na yung ating background. Next, anong susunod natin gagawin? Tingnan natin instruction dito. So, ito na. Susundin lang natin itong mga iba pang instructions. Okay? So, dito nga pala may nakalagay yun. Time units, minutes, and distance units ay feet. So, by default, nakaganyan. Okay? Kahit hindi na natin siya i-set up. Okay? By default kasi naka-minutes tsaka feet. Yung time units and distance units. Pwede natin baguhin yan. Okay? Saan pwedeng baguhin? Yan. Pag nag-file kayo, file, tapos pag naglagay kayo dito ng new, pwede nyo baguhin yan. New. May isiset nyo yan dyan. Okay? So, going back, punta tayo dito. Dito na tayo sa locations. Okay? So, saan makikita yung locations? Punta tayong build. Yan, locations. So, ito yun, no? So, ano yung unang location? Yung part storage. So, dito sa manual, yan, orange na square. So, pag wala kayong makita dyan na orange na square, kailangan nyo gumawa nun, dito sa Tools, Graphic Editor. Okay? So, halimbawa, gagawa tayo ng orange na ito. Ito naka-orange na. Pindutin natin yung square na yan. Tapos, wala namang measure diba? So, ganyan lang. Basta maka-square ka lang. Okay? Then, gawin lang natin kanina yung pagsisave natin. Doon sa background, click nyo lang itong dulo. Then, click nyo yung save. Okay? Then, don't forget, file. Tapos, save. Then, don't forget rin i-close. Okay? Nakita nyo, lumabas na siya dito. Okay? So, yan. Ngayon, para mailagay nyo yan dito sa location, is, ang gagawin nyo is, kiklik nyo lang siya,
Then, i-click nyo kung saan nyo siya gustong ilagay. Okay? Kasi, ano siya, part storage. Halimbawa, nandito siya nakalagay. Yung part storage na yan. So, pwede natin i-resize. Ayan, o. Pwede i-resize yan. Yan, ilalagay natin dito. Halimbawa, nakapatong dyan yung part storage na yan. Okay? Tapos, next is, type lang natin yung nakalagay dun sa manual, o part storage. So, sa pagta-type, pwedeng dire-diretso na part, comma na lang, no? Hindi nyo na kailangan mag-underscore. Kasi automatic na siya nag-underscore. Then, cap, ibig sabihin ng cap, yan, ang ibig sabihin ng cap, yung capacity niya. So, base sa given, yan ay 40. Okay, then sumunod, 1 unit, ibig sabihin ng unit, yan is 1 unit. Per 1 unit, per 1 piece siya. Okay? Then, dito is downtime, wala namang given doon. Time series, it follows a time series distribution. Then, oldest. Yan, ibig sabihin ng oldest, yung pinaka matagal na doon sa storage, yun yung kukunin. Okay? Notes, wala namang ilalagay. Then, sumunod, part conveyor. Okay, sa pag-enter, okay, ng sumunod na location is, punta lang kayo dito sa may graphics. Dapat laging naka-new yan, Kasi pag hindi ito naka-check, halimbawa naka-ganyan, mapapalitan yung una mong nilagay dito. So, dapat naka-check yan para mag-enter. Okay? So, ang sumunod is part conveyor. Hanapin nyo lang itong graphics na to, part conveyor. So, yung conveyor yung parang hagdan, yung nagdadala ng materyales. From storage, papunta doon sa manufacturing floor. Yan, ito conveyor. Click nyo lang yung conveyor. Then, sa pag-click ng conveyor, syempre gagayahin natin yung nandito, yung picture. Yan, mula dyan hanggang dito. Okay, yung part conveyor. So, sa pag-click nyan, click nyo lang dito sa pinaka-umpisa nya. Okay, isang click. Then, doon sa dulo, double click. Okay? Yan, double click. And then, dito kasi may pangalan, part conveyor. So, pwede na naman natin lagyan gamit to, yung text. Okay, click nyo lang yung text. Tapos, lagyan natin dyan. Tapos, type lang natin. Dinouble click lang siya. Then, lagyan natin dito ay part conveyor. So, part conveyor. Okay? Then, click OK. Yan na. Okay. So, yan, pangalan niya. Next. Ano sumunod? O, kailangan natin syempre ito pala yung nagawa natin, naka-new kasi. So, para hindi mapunta siya dito sa another na cell, kailangan burahin natin yung new. Okay? O ngayon, nagkamali ka dito, paano mo siya buburahin? Kasi dito, sa manual, wala namang ganun, diba? Splitter na yung susunod. So, puntahan nyo lang yan. Tapos punta kayong edit, tapos delete. Okay? Para ma-delete siya. Okay? So, ngayon, paano natin malalagyan nung pangalan? Okay? So, tatanggalin natin yung new. Uncheck nyo yung new. Tapos, pinitin nyo itong text. Okay? Para kasama siya dyan. Double click. Tapos, type lang yung pangalan. Okay? Click OK. Center lang. Okay? Yan na. Then, punta tayo dito sa type. So, type part conveyor. Part conveyor. Part space conveyor. Then, yan naka-infinite. Ibig sabihin, infinite yung capacity niya. 1 unit, none, time series. Yan. Oldest pipe po. Yan, okay na. Next, itong splitter. Okay? So, sa splitter, machine yan. Hanapin nyo yung picture na yan. Ni-split niya yung materialis. Okay? So, ito yan, splitter or yung saw. Lagari. Okay? So, click lang natin yan. Then, kung saan yung position niya dito sa picture. So, dito siya banda sa baba. Okay? So, lagyan natin dito. Yan. Tapos, position lang natin. Ngayon, para lagyan natin siya ulit ng pangalan, tanggalin natin itong new. Okay? Para kasama niya yung mga ita-type natin. Pagka pindot nyo yan ng text, type tayo dito sa may malapit sa kanya. Palitan natin yan. Double click. Type nyo splitter. Kasi yun yung given dun splitter. Okay? Tapos pwedeng i-resize.
Okay. So, huwag mo makakalimutan, pindutin ulit yung new para dun sa susunod na item. Pero, type nyo nga muna ulit yung given dyan na ita-type splitter, yung kanyang pangalan. So, splitter. Tapos, capacity niya, isa lang. 1 at a time lang kaya niya i-process. 1 unit, none, time series, and oldest. Okay? Yan yung sumunod, yung bin. Okay? So, mapapansin nyo, wala tayong graphics ng bin. Ayan, yung ganyan itsura. So, pag walang graphics, anong gagawin ulit? Pupunta, syempre, dito sa tools, graphic editor. Gawa tayo ng bin. Base dito sa given na ganyan itsura. So, paano gawin yan? Pwede nyo gamitin itong itong parang naka-open na yan. Okay? Then, dapat gato kasi yung kulay niya eh. So, para palitan yung kulay niya, punta kayo dito sa fill. Yan ito yung kulay niya. No? Tapos, click lang kayo sa kahit saan dyan. Yan. Tapos, click pa kayo isa. Yan. Pagmumukain lang natin katulad ng kanina. Yung nasa given. Okay? Tapos ito, double click. Yan, double click. Yan ito ginagaya natin to. Para siyang box. Kaya nga bin eh. Box. Okay, ano ba? Nakagawa ka na yan. Pwede mo namang pindutin to. Okay? Yan, pag pinindut mo siya, pindutin mo lang to. Or, ayan, kinapi na. Okay, kailangan dito makakopy mo siya. Yan, pinindut ko to. Nakopy siya. And, pwede naman natin siyang i-rotate gamit ito. Yan, once na ma-rotate mo na, pwede mo naman siyang pagdugtongin. Okay? Yan. So, discard nyo paano siya pagmumukhang ganito. Okay? Then, sumunod, meron naman sa taas, color na itim. So, palitan natin yung kulay, itim. So, yun ulit. So, dito, mula dyan, hanggang dito. Okay? Mula hanggang dito. Then, yung pinakadulo, laging double click. Okay? Double click. Ayan. So, ayan. Paano natin siya gagawing as one? So, highlight nyo lang. Click. Tapos, press nyo lang. Highlight nyo lahat. Tapos, right click. Tapos, group. Ayan. Para as one na siya. Ayan. As one na. Tapos, save lang din natin ulit kung paano natin ginagawa yung pagsisave. Save. Tapos, don't forget, file, save, saka X. Okay? O, dito na siya. Lumabas na. Okay? So, yan. Naka-new naman eh. Kaya pindutin na natin yan. San banda yan dun sa drawing. O, dito banda siya. Sa taas. Kapantay ng conveyor. Okay? Yan. So, resize na lang natin. Okay, banda dito. Yan. Tapos, syempre, tanggalin yung new kasi magta-type tayo ng pangalan niya. Yan, bin. Lagyan dito. So, double click. Tapos, bin. Okay. Then, click OK. Tapos, pwedeng i-resize. Yan, pwedeng position. Yan, okay na yan. So, syempre, don't forget yung click nyo lagi yung new pag bago na naman na location. Tapos, type muna natin yung given dito na ito-type. So, pangalan niya ay bin. Okay. Tapos, ang kanyang capacity ay infinite. So, dito pwedeng INF na lang pala, no? Hindi kahit wag mo na siyang ganyan na lang, INF pwede. Same lang siya dito sa taas na infinite. Okay, ganun din ang ibig sabihin yan. Units, non-time series, tsaka oldest. Okay? So, next, ano yung sumunod? Yung late machine naman. So, ayan, naka-new naman. Hanapin natin yung late. Ito, late machine. Click nyo lang yan. Saan siya banda? Sa drawing. Banda dito. Okay, click dito. Tapos, resize. Okay. Siyempre, pangalan niya. Tanggalin yung new. Itong text. Okay, so lagyan natin dito ay banda dito sa taas. Yan, nakalagay na late. Okay na yan. So, punta tayo dito. New ulit nyo. Huwag nyo kakalimutan checkin yan for another location. Okay, tapos check natin kung tama ba yung pagkaka-encode. Late, 119, 9 time series, tsaka oldest. Yan, tama. Then, yung sumunod ay itong finish conveyor. So, another conveyor. So, click lang natin to.
Okay? Then, tingnan natin doon sa picture. So, nandito siya banda. Okay, so, pagka-click natin sa kanya, punta tayo dito sa may banda dito. Then, click lang natin siya dyan. Yung starting point hanggang doon sa kanyang pupuntahan. So, double click dito. Yan, double click. Siyempre, papangalanan natin siya ng finish conveyor. So, tanggalin lang yung new, tapos yung text. Okay, so dito makikita nyo pag ganito yung ano nyo, yung kanyang label. So, paano gagawin yan? So, punta tayo dito, double click. So, pupunta lang kayo dito sa may rotation. Okay, so type muna natin yung finish conveyor. Finish conveyor. Ayan o. And then, para natin gagawin yun, lagyan nyo dito 90 degrees. Pag ganun siya, ayan o. Then, click OK. Ayan, tapos palakihin nyo lang para makita siya. Ayan. Then, okay na yan. Tapos medyo, center nyo lang. Center. Ayan. Don't forget pa rin yung new para sa susunod na graphics. And, i-type. Okay, i-type ito. Yung nakalagay dito. Laging ko copyin yan. Finish conveyor. Copyin lang. So, finish space conveyor. Yan, infinite 1 non-time series all this pipe. Then, yung pinakahuling location, yung finish end o yung paleta. Diyan, pagpapatungan ng mga finished product. So, yan, naka nyo na. Saan dito yan? Ito yan, yung paleta. Palette. Click nyo lang yan. Then, lagay nyo dito sa saan ba nakalagay yan dito? So, check muna natin kung saan siya banda ilalagay. Ayan. So, dito siya banda sa may baba. Okay. So, nakaklik na ako dun, diba? Ayan, nakaklik na ako. Tapos, lagay ko dito. Naka-new na. Okay, naka-new. Click ko siya. Then, dito. Ayan, nalagay na. Susog na lang. Susog. Ayan, tapos, pangalanan ulit natin. Finish end. Tanggalin yung new. Yung text. Pindutin. Tapos, lagay dito. Finish end. Finish end. Tapos, pwede nyo i-edit. Left na lang siya. Or rather, 0 degrees. And then, click OK. Okay? So, yan. Yan yung mga locations. Next. Yan. Pagkatapos ng location, check muna pala natin kung na-type na natin yan yung kailangan i-type sa finish end. O, hindi pa. So, type natin. Finish space end. Okay? Capacity niya 4. Ibig sabihin, 4 products at a time lang siya. 4 finished product at a time. So, ang bilang ay kada isa. Ayan. So, pareho na. Okay? So, tapos na tayo dyan. Papunta tayo dun sa next na instruction, yung entities. Okay? Sabihin ng entities, yung raw materials. Okay? So, paano siya po gagawin? Punta kayo dito sa build. Tapos, entities. Okay? Build entities. So, mapapansin nyo, wala pa dito yung picture na ito. No? So, kailangan natin gawin yung straight line na yan. Tsaka itong horizontal, no? Na orange. Kasi wala dito. So, paano nga ulit gagawin? Pag wala, punta lagi sa tools, graphic editor. Okay, tools, graphic editor. So, simple lang naman yun. Palitan natin ng kulay, itim. Pag ganito lang siya, no? Pag ganyan lang yun eh. Okay. Tapos, save natin dito sa dulo. Save. Ayan na siya. Tapos, file. Save. Tapos, don't forget. Gawin na rin natin yung isa. Okay. So, ano ba yung isa? Ito. Yung pa-orange na yan. Okay. So, delete lang natin itong nandito. Delete. Tapos, gawin natin orange. Okay. Tapos yan, click natin yan. Yan yung pag ganito. Yan yung sumunod eh. Yan, yung sumunod ito. Yung pangalawa, number 2. Yan, tapos save natin ulit dito sa sumunod. Yan. Pagka-save, punta kayong file, save nyo ulit. Then, pwede nyo na i-close dito sa taas. Okay, graphic editor.
Then, ayan, pwede na natin sundan ulit ito yung sa entities. Okay, sa entities. So, build. Punta kayo ditong entities. Makikita nyo, nandiyan na siya. Okay, yung nagawa nyo. Then, nakalagay dyan is, pwede na natin itong i-click. Yan, click natin yan. So, ito type lang natin, syempre yan, no, yung nandito sa given. So, part. So, ang name niya ay part. Yan, speed niya, 150 frames per minute. So, nakalagay naman nandyan. Then, kailangan kasi meron kang 2 and 3. Okay, nandyan. So, paano gagawin? Dito, tatanggalin natin yung check ng new. So, tanggalin natin itong check ng new. Then, punta tayo dito sa number 2. Then, lagay natin to. Yung nagawa natin. Then, sa pangatlo, ito yung itsura nyo. Naka-gear. So, dito may gear na eh. Saan? Ito, gear to. Yan. Yan. 1, 2, 3. Then, sabi dyan, 1.5 and 3 feet daw lahat. Okay? So, balik tayo dun sa una. Type lang natin. Nakapit na yan. So, okay. So, punta dito. Type natin 1.5. Sumunod naman ay 3. Okay? So, sa lahat yan ito-type 1.5, tapos dito ay 3. Then yung last 1.5, tsaka dito ay 3. Okay? Then sumunod, yan, okay na yan yung ating entities na ilagay na natin yan, na-encode na natin dyan. Dito na tayo sa arrivals naman, yung pagdating, paano natin siya pagdating ng mga entities ng part, paano natin siya i-encode dito. So, punta tayong build, arrivals, okay? Then, dito sa may window na to, click nyo lang itong sa taas yung entity, then click nyo itong part, or double click nyo yung part para mapunta dyan. Copyin lang to, part storage. So, click tong location, yan, pinutin tong part storage, quantity each, ibig sabihin ng quantity each, type nyo lang 5, kada dating daw ay tagli 5. First time, 0. So, wala kayong ilalagay dyan. Ibig sabihin ng first time, pwede mo rin kasing click yan. Ibig sabihin yan, kailan darating yung unang batch. So, 0, ibig sabihin, pag start ng model or ng simulation, dun siya darating. Occurrences, ayan, 12 times yung pagdating niya. Okay? So, then sumunod, 40 yung frequency. Okay? So, mga given. So, 12 arrivals, ito yung ibig sabihin, 12 arrivals of 5 entities each. So, parts arrive naman every 40 minutes. Yun yung frequency. Okay? So, okay na dyan sa arrivals. Then, sumunod sa path networks. So, paano natin ilalagay sa path networks? Punta kayong build, then, path networks. Okay? Sa path networks, ang gagawin natin is kukopyahin natin yung nandito sa taas. Ayan ganito yung tsura. Ganyan yung tsura. So, mula dito, pumunta dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, total of 10 paths. Okay? So, paano gagawin yan? Nandito na tayo sa may paths. Tapos, i-minimize lang natin yan. Na-maximize kasi. Ang gagawin is, i-click lang natin. Mula dito sa malapit sa part conveyor, click nyo lang dyan isa. Then, papunta dito. Double click. So, yan yung unang path. And makikita nyo, N1 to N2. So, ibig sabihin, itong tuldok na yan yung N1. Tapos, sumunod dito na tuldok ay N2. Pwede nyo edit yung distance. Pero, wala namang given, diba? So, hindi natin kailangan edit. Basta, gayahin lang natin to. Yung picture na yan, yung paths na yan. Okay, then sumunod, syempre mula dyan, papunta dito, pababa dito na. Yan, pag nakaklik kayo ng mali, skip nyo lang, skip. Okay? So, i-click nyo kasi dyan, mula dyan, dito. Okay, double click. Then sumunod, dito naman, dulo-dulo kasi yan click mo yung dulo, dito, double click. Then sumunod, mula dito, click mo dito naman, double click. So, ganyan lang click dyan, dulo, tas double click dito. Tas yan, click mo dito, tas double click dito.
Kasi yan, pag sumobra nga, ano lang, skip lang lagi. Okay? Then sumunod, click mo dyan, tapos double click dito, click mo dito, double click dito. Yan, sumobra na naman, skip. Tapos, click mo dito, click mo dyan, tapos, yan, double click dito. Tapos, medyo kinapos yung path, no? Pero okay lang. Okay, hindi naman kailangan gayang-gaya eh. Pero kung gusto nyo, pwede rin naman nating i-edit yan. Halimbawa, punta kayo ng build, tas location kayo, no? Tapos, punta kayo dito ng finish conveyor. Yan, pwede nating i-edit. Yan, no? Halimbawa, gusto natin paiksi. Yan, mapapaiksi natin yan. Yan, para medyo may dadaanan. Okay? Then, punta tayo ulit doon. Balik tayo sa kanina sa my build path resources. Okay? So, punta na tayo dito. Yan, yung dulo hanggang click nyo yung dulo. Okay, hanggang dito. Double click. Yan. So, makikita nyo dito, meron na tayong ilan to? 10 na yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Makikita naman yan dito. Yan o, paths 10. Okay? Ngayon, paano yung interfaces? Ibig sabihin ng interface, kung saan papasok o yung saan makokonect yung mga locations na nagawa natin doon sa path. Okay? So, click nyo lang to interface. Yan. So, syempre, yung mga malalapit na tuldok doon sa mga locations, yun yung interface. Okay? Halimbawa, dito sa part conveyor, click nyo lang, halimbawa, itong tuldok na yan, click nyo yan. Tapos, double click nyo lang dito sa part conveyor. So, yan yung unang interface. Sumunod, ito, yung tuldok na yan, click nyo lang dito sa splitter. Okay? Then, sumunod, itong na yan, point na yan, click nyo lang dito sa bin. Then, sumunod, itong tuldok na yan, click nyo lang dito sa lathe machine. Sumunod, itong tuldok dito, click nyo lang sa finish conveyor. Okay. So, yan yung mga interfaces. Total of 5. Okay. Mapping. Ano ba yung mapping? Ito, from to, no? Halimbawa, kumbaga, kung ano lang, halimbawa, from part conveyor to splitter lang ba? So, may ganun, no? Although, wala namang given sa atin. Ibig sabihin, omnidirectional. Pwedeng magpabalik-balik. Walang given dun sa manual, eh. Kaya wala tayong lalagay dyan. Okay? Nodes. Ibig sabihin ng nodes, yun yung mga tuldok. Okay, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 yung mga tuldok. Okay? So, yan. Okay na yan ang ating path. Then, sumunod is, yan. Tapos na tayo sa path. Sa processing na tayo. Punta tayong, processing. Okay? So, sa processing, punta lang kayong build. Tapos, yan. Click nyo lang yung processing. Then, copyhin lang natin yung nandito. So, ito, isa-isa yan, no? Ito, 1, 2, isa-isa yan, yung nandito sa manual. So, yung una muna, ito. So, yung entity. So, ito yun, yung pinakauna part. Entity. Click nyo yung entity. Tapos, double click nyo yung part. Location. Siyempre, magsisimula siya sa part storage. Click nyo yung location. Double click yung part storage. Or click lang yung storage. Operation, wala. Then, punta kayo dito sa output. Pinitin nyo lang yung output. So, part pa rin naman siya. Tapos, destination niya, from part storage, mapupunta na siyang part conveyor. So, click nyo yung destination. Click nyo yung part conveyor. Okay? Then, ang rule ay first one. Okay? Ang logic naman niya is move for 2. So, ano ibig sabihin yan? Click nyo lang yung move logic na yan. Click. Tapos, click nyo itong martilyo. Then, click nyo itong move 4. Ayan. Click nyo yung move 4. Tapos, type nyo lang dyan kung ilan. Halimbawa, nakalagay dun ay 2. So, 2. Then, paste nyo lang. Ibig sabihin yan, 2 minutes yung pag-move. It takes 2 minutes pag-move doon. From part storage to part conveyor. Okay, naka-paste na. Then, sumunod, dito na tayo sa pangalawa ito. Okay, so, part ulit, yung entity. So, dito nyo lang i-click sa may baba. Okay, click nyo lang dyan sa baba. Then, click nyo lang ulit yung entity, part. Tapos, syempre, bago na, part conveyor na tayo. Okay, kasi yun yung sinundan nyo eh. So, location ay part conveyor. Ano yung operation? Walang operation doon. Punta kayo sa output. So, ang output niya, part pa rin naman siya kasi tina-travel lang siya.
papunta na siya siyempre doon sa splitter. Click nyo yung splitter. So, anong rule? First one, kada isa lang din yung pag-process. Ano yung logic niya? Move with operator. So, click lang yung yung move logic. Then, click yung martilyo. Tapos, nakalagay dun ay move with. So, move with, piliin nyo. Then, punta kayong resource. Mapapansin nyo, wala pa tayong resource. Okay? So, kailangan gumawa tayo ng resource. So, meron ba ditong given na resource? Ito muna yung gagawin bago tayo mag-proceed doon sa processing. Okay? So, paano gagawin yan? Itong resource. Punta kayong build, resources. Ito yung tao, yung operator. So, operator ang pipiliin natin. Dito may picture ng operator yan. Papansinin nyo. Machinist. Ayan, operator yung pipiliin natin. Click nyo yan. Okay? Tapos, sabi, nasa daw siya, splitter. Okay? Ibig sabihin, nandito siya banda sa may splitter machine. Yan siya naglalagay. Then, speed niya 150, empty and full, returns home and idle. So, saan nyo ilalagay yan? Okay? So, isa lang naman yung operator, kaya 1 unit. Downtime, wala siyang downtime pang given. Stats by unit. Specs, yan. Ito yung pipindutin nyo, specs. Okay? So, sa specs, dito sa path network, click nyo lang itong net 1. Yan yung ginawa nating path kanina. Ito yung ginawa natin. Saan yung kanyang home node? Okay, so kailangan alamin nyo to. Nasa splitter daw siya. Alamin nyo kung ano tong node na yan. So, paano nyo malalaman? Punta ulit kayo dun sa build, path networks, tapos pipindutin nyo lang to. Ito, isa-isain nyo. Yan o. Ibig sabihin, entry siya. Nasa siya, bilog na entry. Yung node na entry. Kasi ito ay 1, 2, 3. Nasa node entry siya. Okay, ngayon, alam mo na ito, entry. Na entry, babalik ka ulit doon sa build, resources, punta ka ulit ng specs, yan, wag N1 yung home niya, entry, okay, kasi sabi doon sa given, nasa splitter daw siya doon tayo sa entry. Ano pang sabi, speed niya 150, yan, naka 150 na yan, frames per minute, empty, tsaka full, pareho lang, no? So, hindi pa makatotohanan, siyempre dapat mas mabagal pag may dala, diba, kaysa sa wala. Then, click natin yung return na yan. Return home if idle. Ibig sabihin, pag wala siyang ginagawa, babalik siya dyan sa entry. Node entry. Okay, so yun lang naman yung given. Huwag muna natin dagdagan. Then, click OK. Yan, okay na yan. Naisama na. Balik na tayo dun sa may processing. So, saan na nga tayo dun ulit? Dito na tayo sa may, yan o, yung mayroong operator. Sa pangalawa na tayo. So, punta tayong build. Tapos, processing. Ito yung pangalawa na nga tayo. Move logic. Martilyo, move, ano ba nakalagay doon? Move with. Ayan, move with. Tapos, resource speed. Piliin dito. Ayan, may operator na tayo. Nakagawa na tayo. Then, paste. Ayan, okay na yan. Then, sumunod, yung pangatlo, ito. Okay, sa may splitter naman. Click nyo lang ulit dito sa may baba. Click entity, then click part. Location niya, syempre ang location niya na ay itong pangatlo. Splitter na. Location. Splitter. So, anong ginagawa? Operation. Yan, meron, no? Click nyo lang yung operation nasa taas. Tapos yung martilyo. Anong nakalagay dyan? Wait 5, graphics 2. Ibig sabihin, 5 minutes. Wait Hanapin natin yung wait. Ayan, wait. Tapos time niya, lagay nyo dyan ay 5. Sabihin, 5 minutes yan magpa-process yung splitter. Tapos graphics 2. So, mako-convert naman siya sa ginawa natin na graphic 2 doon sa may entities. So, punta lang kayo doon sa graphic. Okay? Hindi, paste nyo muna pala yan yung wait 5. Paste. Okay, pagka-paste nyo dyan, yung wait 5, punta naman kayo, hanapin nyo dito yung graphic. Yung, ayan o, graphic. Okay, graphic, tas type nyo lang dyan, 2, graphic 2. Then, paste nyo. Ayan, naka-paste na. Okay na yan. Then, punta tayo dun sa may output. So, dalawang output nyo dyan, no? So, click nyo yung output, part, destination from splitter, siyempre, puntang late machine na siya. Destination, late. Okay? Punta na siyang late machine. Tapos, ano yung rule? First one ba? First 3. O, ibig sabihin ng first 3. Yan, pwede niyang edit to. Pwedeng backspace, tabay, type nyo lang 3. Pwede ita-type na lang, no? Yan, first 3. Tapos, ibig sabihin ng first 3, kada tatlo lang yung punta na tatlong part yung papunta sa late machine.
Ang move logic naman niya, move with, operator, then free. So, pindutin lang yung move logic, martilyo, move with, tapos resource, operator, paste nyo yan. Tapos, then free, then free. Okay? Click nyo yung then free, tapos, move with operator, then free. Yan. Move with operator, then free. Okay? Then click lang ang paste. Move with operator, then free. Ayan, so nadoble na, pwede nang buburahin natin to. Yung nasa taas. Kasi nadoble. Yan, ito lang yun move with operator, then free. Kung papansin nyo sa baba, pareho lang, di ba? So pwedeng copy paste yan. Okay? Mamaya i-copy paste natin. So sumunod dito sa may output, dalawa kasing output niya Click nyo ulit yung output, then part. Okay, so ang gagawin dyan, punta kayo sa baba. Baba yung i-click nyo. Ayan, baba. Then click yung output, then part. Tapos destination niya, bin. Okay, pwedeng pumuntang bin naman. Destination, bin. Okay. So, anong nakalagay dyan? First. Ibig sabihin lang yan, yung mga hindi pa napaprocess ng late machine. Kasi kada 3 lang yung kaya nyong i-process So, yung mga dumating na hindi pa kayang i-process ni late machine, mapupunta muna kay bin. Yan ang ibig sabihin yan. So, first lang yung nakalagay dyan. Then, pansin nyo, pareho lang sa baba, di ba? So, pwede nyo itong kopyahin. Highlight nyo. Control C. Punta ka sa baba. Control B. Ayan, pwedeng ganun. Okay? So, okay na. Then, punta tayo dun sa susunod. So, dito naman, sa may bin naman. Okay? So, click nyo lang dito. Sa baba. Ayan, minsan na hindi siya nakiklik. Kailangan yung lakihan muna. Ayan. Ayan. Sunod. Part pa rin naman siya. Then, ang location na niya is bin. Okay? Then, location, bin. Okay. Tapos may operation ba? Wala. Ang output niya, punta tayo dito sa output. Ayan. Click output part. Destination niya, late machine. Okay. From bin, mapupunta naman siya kay late machine. Okay. Tapos, ang rule niya, first one. Then, move with operator, then free. So, dito, pwede nyong i-control V. Kasi na-control C natin. Ganun na yan. Move with operator, then free. Okay. So, okay na yan. Punta tayo sa sumunod. So, from late machine naman. Double click dito. So, click nyo muna yung part. Sunod. Location. Ay, late machine. Okay? Ano yung operation? Wait 2. So, 2 minutes siya, So, 2 minutes siya pinaprocess. Click yung operation. Pindutin yung martilyo. Wait. Ayan, naka-wait na. Tapos, lagyan nyo dito 2. Tapos, paste. Then, nakalagay dyan, graphic tree. Magiging, picture na siya nung pangatlo na ginawa natin sa entity. Okay? So, hanapin nyo lang yung graphic. Saan yung graphic? Okay, ito graphic. Tapos, lagyan nyo, type nyo lang 3. Okay, then paste. Yan. Wait to graphic tree. Then, punta kayo dito sa, sa output or routing. So, part pa rin yan. Part. As destination, siyempre from late, mapupunta na siya sa finish conveyor. Destination, finish conveyor. Ang rule ay first one, tas move with operator, then free. So, try natin kung maka-control V pa siya. Ayan, control V. Pwede. Kasi na-control C nga natin kanina. Then, yung sumunod, ito naman, from finish conveyor naman. Okay, so click nyo lang ulit dito. Yan ay part. Tapos dito ay finish conveyor na. Okay. So, operation, finish conveyor, wala siyang operation. Punta tayo sa routing. Okay, output, puro part lang naman yan. Destination, papunta ng finish end. Okay. Destination, finish end. As ang rule ay first one, then nakalagay dyan 5 minutes. Move for 5 minutes. So, pindutin lang tong martilyo. Move for. Pindutin nyo yung move for. Tapos, 5. Type nyo 5. Paste. Ibig sabihin, 5 minutes siyang mamamove. Yan, okay na yan. Di sumunod, itong last. Okay, from finish end na. Medyo
medyo maliit, lakihan natin. Click lang ito sa baba. Part. So, ito ay finish end na. Finish end. Operation. Accum for wait 1. Ano ibig sabihin yan? Kailangan makaipon mo na ng 4. Tapos, maghihintay siya ng 1 minute bago ma-unload. Okay, yun ang ibig sabihin. So, martilyo. Hanapin yung accum. Accumulate. Mag-accumulate mo na siya ng 4. Okay, paste. Tapos, wait. Ma-unload siya ng 1 minute. Okay, wait. Wait, lagay nyo 1. Wait 1. Then, paste. Okay. Then, sa routing, yan. Output, part, destination, exit na. Kasi wala na siyang ibang location. Exit na siya ng system. Rule, first one, move logic, wala na. Okay, so okay na yung ating processing. Okay, so nagawa na ba natin lahat? Ayan, meron pang flowchart, okay? Ayan, dinescribe lang yung ginawa natin kanina. Okay, once magawa na natin lahat ng iyon, okay? Pwede na natin i-run yung system kasi nagawa na natin lahat eh. Para masagot natin to, ayan ito yung mga sasagutin. How long did the model run? So, lahat ng yan sasagutin natin dito pagkatapos mag-run ng system. So, paano natin siya i-run? Punta kayong simulation, tsaka click nyo yung run. Okay. Sabi, save daw muna yung model before running. So, save natin. Lagay ko dito pro mode space manual. Pro mode. Okay, pro mode man 1. Okay, yan yung isi-save natin. Then, click save. Okay, tapos pwede natin siyang ayan, nag-ano na siya. Siya ay nag-simulate na. So, nakita nyo, medyo malaki pa yung mga hindi pa siya proportional, no? Malaki pa yung workpiece, tapos maliit yung mga machines and yung mga tao. Pwede naman natin i-adjust. Pwede natin siyang i-scale. Then, nakalagay, simulation complete. Do you want to see the results? Click nyo yung yes. Magpa-pop up dyan yung itong window, okay, ng mga results. Okay, mula dito, masasagot nyo na yung mga tinatanong. Okay? So, ano yung mga tinatanong? How long did the model run? Siyempre, dito nyo titingnan yan. No? Simulation time, 13.45. Ayan, naka-hours siya. So, yun yung sagot dyan. Then, sumunod. What was the percent utilization of the splitter and the lathe? So, saan nyo hanapin yan? Dito sa location. Kasi location yun, di ba? Yung splitter and lathe. Saan yung percent utilization? Operation. Kaya natin to. So, may mga percent ng idle, waiting, block. So, saan yung hanapin natin yung kanilang utilization. Ayan, location. So, tayo yung location. Ayan may percent utilization. Kunin nyo yung sa splitter and lathe. Yung dito sa pinakadulo. Utilization. And sumunod, what was the utilization of the operator? Dito nyo titingnan yan. Hindi siya location eh. Punta kayo dun sa resources. Resources kasi siya. Ayan utilization. Then, did the operator spend a significant amount of time in the movement? So, saan nyo titingnan yan? Amount of time in the movement. Ayan average time travel to use. Average time travel to park. Okay? Average times used. So, resource. Sa resource states, tingnan natin sa resource states. Percent travel to use. Ayan Diyan yun yung sagot dyan. Did the operator spend a significant amount of time in the movement? Ito yung inyong sagot. Percent travel. Okay? Paano nyo makuha yung kasi 12% dyan 12.42%. Then, kunin nyo lang yung yung 12.42% ng 13.45 hours. Okay? So, significant ba yon sa tingin ninyo? Wala namang binigay. Pwede nyo sabihin hindi. Pwede sabihin oo. Basta kailangan nyo lang i-explain. So, where were the parts blocked? So, saan nahanapin yun? So, ano ba yung parts muna? Ang parts ay entity. Kaya punta kayo dito sa entity. Okay, entity. Total exits, quantity, average time. Saan yung may block dyan? Average time block.
Kasi ang tanong, saan daw sila nabablock? So, punta tayo sa entity states. Okay, move waiting, operation block. So, ang percent niya ay 87.64 block. Kasi tinatanong saan siya nabablock eh. Okay, so tingnan natin ngayon saan natin makikita yon. Schedule time, capacity, total entities, average time per entry. Okay, average maximum current. Yan, schedule empty, full down, location single, waiting down, blocked, resource states. Okay, entity, total exits, quantity. Okay, so saan ito makikita? Where were the parts blocked? Hanapin kasi natin kung saan siya nabablock. Total exits, current, average time. Okay, so dito niya siya titingnan, no? Sa average time per entry. Okay? Ibig sabihin, kada entry ng parts, gano'ng katagal. Okay? Saan pinakamataas dyan? Ito. 205. So, dito siya pinaka nabablock sa bin. Kaya yan yung sagot. Sa bin ang sagot yan. Okay? So, yan yung phase 1 Pro Model Manual. Okay? So, kung may tanong kayo, kayo mahihiyang magtanong sa akin. So that's all for this part 1. Thank you.